Katulad po ng request nyo, pang 1 kilong pandesal recipe naman po yung ating gagawin ngayon. Dito po, imimix po natin ito ng gabi at lulutuin na po natin kinaumagahan. Bali, ipapakita ko po sa inyo yung magdamagang pagpapaalsa. Kitang-kita nyo naman po yung kalidad ng ating pandesal, kaya kung plano nyo magpandesalan at ganito po yung inyong ibebenta, siguradong dadayuhin po kayo. Tara na po at mag-umpisa na tayong magluto! Gamit ko po rito ay bread flour o yung tinatawag rin pong first class. Dito po sa amin kapag per kilo nabibili nyo po ito ng 45 pesos. Pero katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, kung plano nyo na pong magtayo ng pandesalan, sure na per sako na yung inyong bibilhin kaya mas makakamura pa po kayo. Naglagay na rin po tayo ngayon ng asin. Sa asukal, wash sugar po yung aking gagamitin pero still pwede pong gumamit ng white sugar. Maglalagay na rin po tayo rito ng yeast na mas kakaunti nga lang dahil nga po magdamag natin itong paaalsahin. Para po mas malinamnam yung ating pandesal, maglagay po tayo rito ng powdered milk. Then, i-mix po natin mabuti lahat po ng ating mga dry ingredients. Sa ating wet ingredients, maglagay naman po tayo ng 1 pirasong itlog, mantika at tubig. Dito po, pwedeng combination ng oil at margarine yung inyong ilagay. Dahil ilang batch na po ng pandesal yung aking nagawa, nasubukan ko po yung may margarine, yun nga lang hindi ko po nakuha na ng video. Yun na lang po yung ilalagay kong mga ingredients dun po sa ating description box. Imimix ko lang po ito ng 15 minutes, bali ang ginagawa ko po 1 to 2 minutes, dun lang po sa pinaka lowest setting. Then the rest po ng oras dun na po sa ating pangalawang setting. Nakadepende pa rin po yan sa gamit nyo pong mixer. Pwede nga rin po pala na ang gawin nyo, i-mix nyo po muna ng 1 to 2 minutes lahat ng mga ingredients except po doon sa oil at margarine. Then after 2 minutes, saka po kayo maglagay ng oil at margarine. Then dire-diretso na po ito hanggang matapos po yung oras ng ating pagmimix. I-rest po muna natin ito ng 1 oras para lang po hindi mag-dry yung ating dough. Maglagay po tayo ng kaunting oil sa paligid nito. Para lang po sa karagdagang idea kung gaano karaming yeast yung ilalagay nyo sa inyong pandesal. Nakadepende pa rin po ito sa kung ilang oras po natin ito paaalsahin. Ang maging base nyo lang po, sa 1 kilong pandesal, 15 grams po ng yeast yung kailangan. I-divide nyo po ito sa kung ilang oras nyo po paaalsahin yung inyong pong pandesal. Halimbawa po, 9 PM po kayo nag-umpisang magpaalsa, yung tapos nyo na pong mabuo yung inyong pandesal at nalagyan nyo na po ng breadcrumbs. Plano nyo po itong lutuin ng 2 AM, bali po makaka5 oras po kayo. So 15 divided by 5, 3 grams po ng yeast yung inyo pong pwedeng ilagay. Pero don't worry, may extension pa po yung pagpapaalsa natin ng hanggang 2 oras. So from 2 AM until 4 AM po, pwede po natin lutuin yung ating pandesal. Yun na po yung pinaka-extension ng ating pagpapaalsa. Kung kakailanganin nyo po ng mas mahabang oras sa pagpapaalsa, bawasan nyo lang po yung gagamitin nyo pong yeast. Disclaimer lang po, isa lang po akong home baker, pero sana makatulong po sa inyo yung aking mga kaunting kaalaman. Bali, after nga po nating ma-rest yung ating dough ng 1 hour, hinati-hati ko na po ito. Depende na rin po sa inyo kung gaano kalaki. Pero usually naman po, 20 to 22 grams lang po yung tiga 2 pisong pandesal na atin pong nabibili. Depende na rin po sa inyo yung pinaka-size at shape. Sa akin po, binibilog ko po ito isa-isa. Iko-coat ko po ng breadcrumbs at bawat plancha po. Or ito pong ating plain na tray, 30 pieces po yung aking inilalagay. Sa mga gumawa na nga po pala ng ating previous pandesal recipe, nagtataka po kayo, yes, medyo malagkit po talaga ng kaunti yung ating pong dough. Huwag po kayong matempt na magdagdag ng harina. Dahil isa rin po yan sa dahilan kung bakit malambot po yung ating pandesal kahit abutin pa po ng ilang araw. Ang gagawin nyo lang po, i-grease nyo lang po ng kaunti yung inyong kamay or yung gloves na inyo pong gagamitin. After po ng 6 hours, ganito na po kalalaki yung ating lulutuing pandesal. Nag-preheat na rin po ako ngayon sa 150 degrees Celsius. Lulutuin ko po ito ng 15 minutes. Kung gusto niyo pong mas toasted, lutuin niyo po ito sa 180 degrees Celsius. And charan! Heto na nga po mga palalabs ang ating pandesal.
Na talaga naman pong napakabango, malayo pa lang kayo maaamoy nyo na. At tingnan nyo po kung gaano kalambot itong ating pandesal, kahit po pipiin nyo pa po ito, magbabounce back lang po ito. Sinubukan ko po itong ating pandesal, after 2 days ganito pa rin po kalambot sa kung gaano kalambot after po nating maluto. Sana po ay muling nakapagbahagi sa inyo ngayon ang inyong mommy loves ng isang makabuluhang video at para po mas makadagdag pa po sa inyong idea, magbibigay po ako ngayon ng sample costing. Again, sample lang po ito, nakadepende pa rin po sa lugar nyo at sa panahon ng presyo ng mga bilihin.